Praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Kumusta man mo? Okay lang? Praise God. Wala imposible sa Ginoo. Amen. Ang pagbago, pag-usap sa kinabuhi sa katao, gahom na sa Ginoo. Kung saan mo paningkamot ka, mausap ka, hindi ka mausap. Ang kabaghuan na sa Ginoo. Ako sa una, grabe po na ako ang pagkinabuhi. Sa sala. Lulong po sa dilimayan ng mga utang. Napo po sa droga, iusap akong kasing-kasing ko na una sa Ginoo. At makalipay, makakita at kalipay sa kalibutan, di ba? Pero ang kalipay sa kalibutan, wala'y katagbawan. Dili ka matagbaw. Di ka mahilo na. Nga naman, imagine na nag-inom ka o tubig, pero ang tubig niyo mong giinom, parat. So kung saan niyo mong giinom na, digi ka matagbaw. Pero ang grasya sa Ginoo, ang tubig sa Ginoo, may hatag niya ni mo, kinabuhi na wala'y katapusan. Kaso na makita si Jesus. He is the living water. Mula kung inom ka sa iya, ang tubig na iyang gihatag niya niyo, magagayday na ikan sa mga kasing-kasing adto sa pagtao. Living water will flow in your heart. Isa yung gusto na. So muna ang kinabuhi sa Ginoo, magagayday yun siya kinabuhi. Magagay mapananaginan siya kinabuhi. Meron man. Kaya ang Ginoo naman eh. Buhi pa siya. Amen? Hinot kayo ang testimony, it will remind us nga, ang Ginoo, tinuod yun na nga magsunod yun iyang kaayo ni mo. Ang manuktok ni mo, ang pabor na. So usba ay mo una-una, igsuon nga, ayaw na manuktok kung pangita sa pabor. Kaya ipaboran na mga. Amen. Pero kung nagsunod ba gani ka sa Ginoo para lang mapanalanginan, kaya para matagaan, una tumusbot. Kaya ang Ginoo, ipaboran na. If kasunod ka sa Ginoo nga, para maluwas ko, musimba ko para maluwas ko, musbo na to na kayo. That is a religious mindset. Nisimba ka, karon kay iluwas na ka. And malipayon ka. Huwag na kay relasyon sa Diyos. Na kay relasyon ni Jesus Christ. Muna na ka karon. If wala pa na nausap, ato na usapan. Hinahinay na, proseso na. Ato inhon si Jesus Christ. No, sa atong kinabuhi. Ingana po sa una, simba lang ko kay para lang naagid ko para mabutan ko. Simba ko para mahilangit ko. Simba ko kay para nadito ang panalangin. Pero usbo na sa Ginoo. Nasagnak. Iyon sa nay mga crowds of people nagsunod niya. Nagsunod ra mo na ko kay tagaan mo na kong tinapay o isda. Pero kung wala na ang tinapay o isda, musunod pa muna po. Mag-ipangutana ni Jesus sa mga disipulo, kinsa man po para ninyo. Importante na siya nga pangutana. Kinsa man si Jesus para ninyo. May wala pa kakailan ni Jesus sila lahat. Kaya siya nga, si Jesus isa kamayong tao. Si Jesus isa kamayong nga magtutudlo. Si Jesus isa kamayong nga propeta. Si Jesus ang ani yung tingala. Pero wasa kaila kinsa man po para ninyo. Ingon si Pablo, ingon siya na, you are the Son of the living God. Anak ka sa buhay nga Diyos. Anak si Jesus, dili tao ang nagpadayag ni mo, ana, ang nagpadayag ni mo, ana, ang Diyos Amahan. Mauna, nga si Jesus ni Pablo, upon this rock I will build my church. But pasabot, ang iya ang revelation, si kinsa, si Jesus, dinha, magsugod ang simbahan. And the gates of hell shall not prevail against it. So ang kaaway din makadaog nimo. Ikaw man ang simbahan o ang revelation nimo nga kinsa si Jesus Christ imong kinabuhi. So kung imo ang foundation is
Dili paligon kung kinsa si Jesus Christ na yung mga pagsulay mapod si mong kinabuhi niya mayon siya nga, Lord, maayo ba ka? Lord, tinuod ba ni ngano man ni? Di ba? Ngano man kay wala pa din na pundasyonan ni Jesus ang imong kinabuhi. Papakalailakit sa siya. Sa ato siya ilalawan karon? Amen. Pagamputan dugta sa itong mga ulo, Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong diho, pasabta kami, Ginoo Lord God, sa mga yanon ng mga pulong, Ginoo Lord God. Holy Spirit, kaila-ila ka na mo karon. Gaay mi mga dalunggan na makadungog, mga mata na makakita sa imo ang ipadayag nimo karon pamagi sa imong pulong ani nga simbahan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Magbisaya lang ko para makasabot ang tanan. Wala may Amerikano ka dire. Ha? If gusto mo mag-in-English, mag-in-English mo wala naman celebrate here. So this is for everyone, no? Para nato ni tanan nga mo mensahe karon. I know nga ang mensahe dapat karon natong paminahon kay gugma. Di ba kay gugma kay Hearts Day, daghan kayo nahitabog na karon ng mga kabahin sa gugma. Pero kita mga Kristohano, ang gugma sa Ginoo sa itong kinabuhi, buhi na siya. Dili na siyang patay. Ang patay nga gugma, nangita na siya o kalingawan sa kalibutan. O sa tinuod lang, dili na siya gugma. Uwag na. Pero, ang naa sa Ginoo, tinuod nga gugma na siya. O kung saan tinuod na gugma ingon si Jesus, andam ka, hatag imong kinabuhi. Ano siya? There is no greater love than this than to lay down one's life for his friends. Even the Bible gani, even when we were still enemies, Christ died for us. So there is a greater love already na kumuhatag kasi mong kinabuhi sa imong friend. Di ba? That is greater love. How much more nga ikaw na enemy pa ka, ipakamatyan ka ni Kristo. Grabe kayo na love. Kung di na ito may nasulod, grabe na kontra man sa una, pero ipakamatyan ko rin. So, mo na imong masayran, Lord, grabe kayo mga si Jesus. So, mana siya atong foundation sa love, ang Ginoong Kristo. Pero karon ato ang paghisgutan is kani kabahin sa pagtuo. Pagtuo. Faith. Faith. So, importante kayo ang faith foundation kay nato na sa atong Christianity. If naman mga Bible nila, take notes kay I will be teaching. I will be laying a foundation. Inyo ang nailhan ako sa mag-preach ko. Mag-preach ko yun. Mag-encourage ko. Pero karon let me teach. Let me lay a foundation na biblical yun mismo na kapalo kita sa word sa Ginoo. Hebrews 6:1 and 2. Importante kayo na diya, not laying again, ingon si Pablo, not laying again the foundation of repentance from dead works. So na repentance from dead works. Pag hinulsol sa mga butang na nagdala og kamatayon, mga buhat sa kamatayon. Dead works, mga buhat na siya pero wala nagdala kinabuhi. Repentance from dead works. Ikaduha is faith towards God. Faith towards God. So importante kina sa atong lakaw ng Kristohano nga natay faith towards God. Ang faith na to ay actually, it's something that you direct. Asa ni mo ibutang ba? Lantaw ka nun, asa man ang imo ang faith na kay direct. Is it directed to God? Or is it directed to, kaya din ako ni kay? O sa may mga reason. Where is your faith directed to? The direction of your faith should be God. Na yung mga tao sa itong kinabuhi nga, sa dihang musalig ta, atong faith na nila. No? Kasalig ta kay, salig na akong, kuya kay, napunto sa abroad. Di ba? Or salig ko ni, kung uncle kay, mayor ko ito kung uncle. Di ba? I-direct na ito atong faith. Sometimes, mga Pilipino, i-direct nila ilang faith sa politicians. Amen? Buktar gigo ni kuan kay gani ko trabaho ani, di ba? You direct your faith. Even sa church setting, gusto nila i-direct yun ako ang faith ni prophet, ni apostle, ni pastor. I-align nila ilang faith sa prophet, sa pastor, dili na siya mao ang gusto sa Ginoo. Direct your faith to God. Ina faith towards God. So ilinawon din nato ang Ginoo. So what is faith, Igsoon? That is the topic for this morning. What is faith? Hebrews 11:1. Kung kaya may gusto nga i-memorize nga verse, mo ni siya.
Hebrews 11:1. 1:1:1. Sharon. Sa Hebrews 1:1:1, sa ganitong gingon ni Pastor, Hebrews 11:1. Now, pag basa, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. So faith, no? Now faith is the substance of things hoped for. In NIV is now faith is being sure of what we hope for and certain of things that we do not see. Certain of things that we do not see. Do we see God? No? But are we certain na naa si God? Amen. Amen. So, nato yung palit na chip yung ang chip isa. Ang tawag. Ay, illustration. Like illustration ako ang classmate sa Bible school while he was fasting, gi-reveal sa Holy Spirit niya and then gi-share niya sa ako. Eh siya nga, while I was fasting, ipalantaw ko ni Lord sa basura. And kato siya nga basura, ang ipanglabay dito, nindot kayo ang mga box na ay mga kuan po dito, mga junk food ba? Nga, ang iyang kuan kasi sinaw-sinaw, ba? Sinaw, may kinatawon, pero gingnan sa ni Lord, bisag pag-unsa kanindot ang package, basta walay sulod, wala na'y pulos. Kabantay mo kanang mga Pinoy, bitaw mo, palit o kanang mga nindot kayong butang, nindot kayo ang kaning mga package, nindot kayo ang box, ipadapli ng mga box naman, nindot kayo nini, magamit pa ning box, walay sulod. Dagan kami nga nas balay, ako na nagpanglabay. No? Kabantay mo? Nindot kayo ang sulod. Nindot kayo ang box, nindot kayo ang package. Now, ang faith is substance. Sige, tuong nga nani sulod. Natuong mo nga nani sulod eh? Ha? Nani sulod wala? Ha? Nani sulod! Pero dili na kakailangan ng pagtuo. Nga nani siya sulod. Kaya nga naman, sa'yo dapat kabalo mo, na naay sulod. Naay sa'yo substance. Kabalo mo mo. Now, you know, bisag wala mo kita nga naay sulod. Kita ba mo naay sulod? Kita mo naay sulod? Pero kabalo mo kay naay substance. Faith is the substance of things hoped for. Naay substance. Ay na, ito'y sulod ang chipping. Yawid na ni Pastor Kay. Tingog man. Isa po ka kita sa unsay na sa sulod. It is what you expect and understand, and then you are certain kay confident kay ka. Nakaginay sulod. Di ba? Now, karon, let's do a activity which I usually do sa akong mga young people when I talk about like, let's close your eyes and then let's have this prophetic gesture. Close your eyes and then kanang unsa may gi-reach ninyo karon nga dreams, nga future nga kada bitaw gusto ko ning ani akong kinabuhi, no? So, gusto ko ipataas yung kamot na kanang ga-reach mo ba, ga-reach. Ana. Close your eyes and then reach. Kanang kapot gyud malipod dili di mo ganahan mo kapot sa inyong dreams. Unsa man ang house and lot, para ni mama, para ni papa, para sa ako ang future. Kanang kapot gyud, kanang yung raging kapot mo ba? Kanang naara gyud dinha, kaputa. Kana, mani pud tuo, natawa nakit-an ba ninyo? Kaputa. Wow. Kaputa. Ako ang trabaho sa igipangayo, ang promotion sa ba, akong pag-eskwela nga. Lord, ang future ni ani. What you're asking and praying, kaputa ka na. And you can reach it. Because that is faith. Okay, sige. Hindi na mo mundang kabot. Nakapot na. Sa inyong imagination, if layo pa to, wala pa ta ka-reach of faith. Kaya ingon sa Hebrews 11:1, now faith. Basahan niyo sa iyong Bible, kana i-summarize na ako na. Ang unang ingon, now faith. If you believe in your heart that you receive it, you will receive it. Muna ingon si Jesus.
If you believe in your heart that you receive it, you will receive it. This is what I'm training myself to do. Kabantay mo anang kada bitang fourth year high college na mo, third year college na mo, pasuoto na mo being a professional. That is conditioning. No, kung kanang sa nursing, no, pag second year na pasuoto na sila og ila ang kanang usay suoto sa scrubs unsa ba. That is already conditioning. Then nga mao na ilang future. Diba? It is already conditioning your heart and mind to walk in that profession. Now, ikaw ka Kristohanon, nga naay mga saad ang Ginoo para nimo, dapat maglakaw na ka atong mga saad, bisag wala pa nimo nakita. If basahon niyo ng Hebrews 11, dinha ang faith hall of fame. How they obeyed God, even if they have not entered yet the promised land, but as though they have walked already in the promised land. Even if they have not entered the promised land, they kept on holding on the promise that there are greater things that is ahead, but already walking in them. Kakon mo sa concept, naapa dito, wala pa, layo pa kayo, pero naa na dili. Nakasulat pa lang, pero ako nang gidawat. Niya na ng pagtuo. Okay, ato ni siyang utay-utayon kay magtudlo mo. For example, naay last will and testament na ihatag nako sa ako ang anak na pag edad niya og 18 and ma-meet niya ang conditions nga he will be mature enough, he will be ready to take care of the wealth, then ang lawyer nako i-transfer na niya tanan sa ako ang anak. Kay last will naman. So, gada po akong anak, wala pa nabot 18, pero wala pa niya nadawat tong last will o wealth, ang last will. Pero naa na to siya. Bisa pa niya nadawat, naa na to siya, ready na. Nga na ang saan sa Ginoo. Mura bitaw, kasi nga, kabalo ko nga, maako kini. So, gi-prepare pa po ka. Kaya wala pa mga into maturity. Kasi bata pa karon. Kaya man nga, dili pa ka pwede makahandle sa mga thousands and millions of pesos sa Ginoo nga ihatag niya nimo. Kaya bata pa karon, dili pa ka ready. Kung ihatag niya nimo ron, iwalda sa na nimo. Nga naman, makakita man si Ginoo, the Lord sa imong faithfulness. Kaya kung padalanginan kanya 1,000, di pa galing ka-tithes o 100. Tithes is just faithfulness. Faithfulness na nimo. Kung gaan kanya 10,000, mag-isot pa galing kakatag 1,000. Kung padalanginan ka ni Lord, kaya siya nga, iyang itudlo ang stewardship, ang panalangin na naani mo, kay dili ra ba na imo ihatag og balik. Nga mag-isot pa galing kakatag og balik tanan. Dahil abot anak sa akong Ginoo, no? Nga gitagaan ko panalangin sa Ginoo pero ingon ra pud sa ang Ginoo nako ihatag na balik. Kaya ko ra balik. Pero mo ka nga gitudloan ta ka nga dili ka makuratan sa panalangin. Kaya kadang imo hatag dili nimo agonon nga imo kung dili steward ra ka. Kung dili ka kaako hatagan ng balik, that means what you hold doesn't really belong to you. Because what you can release, that means you have plenty of that. Katong ang imong gihatag, that means na kay ikahatag. Pero kung dili ka din mo mahatag, that means wala din kay ikahatag. Pero kung gusto ka nga daghan ka ikahatag, i-release. And then the Lord will say, uy, releasean mo na ko ni. Okay, you cannot outgive God. Ang programa sa panalangin sa Ginoo kay gitawag ng flow. Mura na sa suba na nagayday. And then mulantaw ka sa scripture na ay Red Sea, na ay Dead Sea. Ang Dead Sea, walay flow. Muna nga, hubas. Then asin ra na dito para. Pero ang Red Sea, ga-flow. Padulong sa Sea of Galilee. Ga-flow na siya. So, unsa man ka na klase ka river?
Mingana ang faith. Na ay substance. Na siya unod. Sa mga butang, pagani na wala ni mo nakitaan, pero as if you have already received it. Now, next. 3 points na niya siya. This morning, okay, para mahinumduman kayo na to. Faith receives grace. Faith receives grace. Ephesians 2:8. Now, very important kayo ni nga message of salvation. Kaya ang grasya para sa tanan. Pero tanan wala kadalawat sa grasya. Nga naman, kaya wala man sila pag tuo nga mudawat sa grasya. Ephesians 2:8, by grace you have been saved through faith, not of your works. At, kay kung imo ang works, maginambog ka. Kabalaan ni kay ka, puta na kay ka, maayo na kay ka. Sige kag simba, tukar pa ka sa simba, no? Ang pagtuo mo'y mudawat sa kaluwasan. Ang pagtuo mo'y mudawat sa grace. So kung wala kay pagtuo, ang gesture na to sa pagtuo, nag-reach. Ang grace, ang gesture po sa grace is nag-give. Ang gesture sa faith is sa ingon faith, receive. So gato ka, ga-reach ka, pero actually, ang dapat na ito is, receive. Kaya iyan ang gihatag. Ang Ginoo ana, receive. Ang Ginoo gahatag, ito ana. Receive lang ka. Receive lang ka. Ang Old Covenant, gusto siya na mo-reach. Ga-reach siya, ga-reach. Ang law, ga-reach siya, ga-reach. Reach a certain standard, reach a certain level of holiness, reach a certain level of righteousness. Ga-reach siya, ga-reach. Nga dapat deserve na mo ni. Pero ang grace gani, you do not deserve it. Dili na to deserve ang kaluwasan, kaya kita dapat mubayad sa ato ang sala. Pero He gave it freely. So, how do we receive? Faith. Lord, dawaton ako ni. So, wala ko'y dapat buhaton. Lord, wala ko'y dapat buhaton. Dawatan na. Once nga pagdawat nimo sa kaluwasan, pagdawat nimo sa grace, ang Ginoo na muhatag nimo og daghan mga butang nga kasaligan ka. Kasayon na nimo dayon. O na nga dili ka ma-burden. Ingon si Jesus, take this yoke upon you because my burden is easy. It is light. Pero kung ikaw ganit na burden ka, kay imong gipasan tanan, I think Jesus never really gave you that. You have to let it go. Ang usap pud ka act of faith is not just receive. The act of faith, one of the acts of faith is to let go. Diba? Kaya let go po siya nga, Lord, saligan ako ning tanan, ikaw ra, kung usali ko. Buyan ako ning mga butang nga, wala ni mo giingon nga, ako'y mubit-bit. Kung usali ka sa Ginoo, sa mga butang na iyan, ipabit-bit na ninyo. So, ilalawan na to si Jesus, faith is the hands that receive what grace provides. So, ang grasya sa Ginoo para sa tanan, pero kung wala kay pagtuo, hindi mo ni madawat. So, ang pagtuo, imuan ang ma-develop. Sa diyang nailahan mo si Jesus, more and more. Amen? So, natin mga examples. So, example, woman with the issue of blood in Mark 5:34. Nantawan niyo mo siya nga story nga. Iya ang faith ni nga na lang siya, if mahawitan lang nako ang seed sa kiliran sa nina, the thistle of the garment of Christ, I will be healed. Because this woman has suffered bleeding for pila ka years. And inahurot na yung kwartang na magpatambal. Desperate na kaayo siya nga situation. To the point nga, in the crowd, nagkamang-kamang na lang yun siya para mawidan lang niya. Kaya iyaan nabili na niya is that faith, desperate faith to reach to Jesus.
You could be in that situation of desperate faith to reach in Jesus. Nabot na siya sa akong punto nga katong magpakasal kami sa akong asawa, wag may kwarta. Wag may sa Lord. Saan man ni Lord nga gapaplano man kanamo og garden wedding, ana-ana din. Saan man nga wag man ko'y trabaho, wala man tanan. Bali na kong hilak nga nakita na ko akong self just like this woman in prayer ba. Kaya pila na 2 months ang preparation, imagine na maski piso, wala ko yung kwarta. Nahihila ko, Lord. Saan mo ni? Make a way. Ang kabalo ba kagibadlong ko ni sa Ginoo? Kay kani siya nga this is before the finished works of Christ. Ang desperate nga rich. And then siya nga, anak, gihumanan ako tanan. Ang panalangin na anim. Sabihin, sige, Lord. Siya, ako sa magkana, anak, taro. Lahi na, usap akong paglantaw, akong pagampo. Nga, anak, kuhara ni dawat tara. Ayun na, sige, anak ka na ako. Ayun na, sige, ilag na ba ko? Dapat ang buhaton ni mo, bitaw, is magmaya o magpasalamat. Dawatan ni. So gidawat na ko igsuon sa pagtuo ang panalangin sa Ginoo. Nga wala ko gaguol o gahilang, sige ko pasalamat. Ug sige na ko una-una, Lord, grabe Lord, salamat kay Lord nga. Ningani ang wedding na wala ko'y kabalaka. Kay sige na mo pasalamat. Pero gitudluan ko ni Lord na gusto kang maka-harvest, tanong sa. So ang last na ko nga kwarta nga 5,000 akong gitanong sa akong pastor. Anak ko, pastor, katigong manunta ko para sa kasal. So kung saan ako tigong, di man kayo mulapas o 5,000 akong tinigong. Mao ni pinakadako na ko nga liso nga akong itanong para na ko'y ma-harvest para sa kasal. 2 months before the wedding. Itanong na ko ang 5,000. After that, pagkapila ka adlaw, sige nagsulod o kwarta sa akong pagkakaw. Akong auntie, may ingon ako, Dong, i-book na ng imuhang kuhan, venue. Kadala ang 50 nahimo ang 5,000 ihimo 50,000. Wala ko nangayo so anti ulaw biya kay nang kasal. Di mangayo ka. Wag ko nangayo sa simor gi ko Lord. Kung muhatag sila ang aral na nila pero kung dili muhatag ako mga anti kabalo kog na ako gipadala mga tao nga muhatag. Ano na ko confident pero wala ko kapadungog-dungog. Hilom na gid ko. Hilom ra ko nga. Smiling ako pasalamat ko. Yes Lord, thank you Lord. Pagmatan ako sa buntag, pag-book na dito. Kabulo ka, ang kasal na mo, na ako to 250,000 pesos. Ako mas may piso, ako'y nagasto sa kasal. Katurang liso na akong itanong ni pastor. 2 months na preparation. Milagro to sa Ginoo. Ingon siya dawata. Ang una ni mo mailhan is si Jesus o kinsa siya o kung sa iyang ibuhat para nimo. If wala pa to nimo nadawat na receive sa iyong nga reality na to sa imong heart and mind. Nga dili na kayo, ayaw ka bala ka. Anang ganit, do not worry! Ipakawan din lang daw sa, nga wala na sila trabaho. Katakanta na sila din sa isubunta. Dahil makikita ko, ay, ulod, mauna na ilang, lipay na. Giningan na ako siya nga, do not worry, how much more ikaw nga anak kasi. Nga gi-provide niya tanan mo. Mauna bitaw, there is joy. If may ingani mo si Lord ani, imposible kayo nga ikaw nga nakay tawag, makadungog ka ani nga mensahe po sa Ginoo, makaila ka sa Ginoo, mo na maka full time ka. Pero increase your faith. Inay mo tapal, increase your faith. Increase your faith. Tinuod din siya igsuon kay ang naingan mo kunimo si Lord, wala na kay lain sa ligat. No more source. Ako wala ko'y source. Wala ko'y source. Siya. And the Lord opened door for me to provide. So, gihimon ako ng example, dili na ni siya mensahe, gihimon ako ni siya ng example para inyo makita ang gikinabuhi ni. And once ang gikinabuhi ni, makita na ninyo, nga, nga na ka Lord. Mo na nindot kayo pakigrelasyon. Imagine na, igsuon, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Yung amigo ni mo siya, kang Jesus kalibutan. Dili ka servant. I no longer call you servant but friends. John 15. And whatever the Father tells me, I tell you also.
Because you are no longer servants, you are my friend. Imagine na ako sa Dubai, naglantaw ko sa hari, dako kay picture sa hari, ug na siya mga amigo siyang likod. Imagine no, usa ka ato sa amigo sa hari. Nimingon ang hari, naiba kong kuha dito ba? Cellphone, palit dito, tagsaan taon. Yan siya nga, uy, kwarta diri. Uy, kwarta, ako mo palit, ora. Wa pa galing na-release ang iPhone 17 Pro Max. Naka-iPhone 17 Pro Max ang sila tanan dito. Tinuna, ningan na daw ang ilang kinaya. Wala pa galing na-release, gauna na sila. Walang problema ang kwarta. Sa mga sheik, sa mga hari. Imagine na kung si Jesus yung mga amigo. Makaingon ka, na, gusto kag sakyanan, nanawag ka ni Lord. Paano po ka ba mo drive? Practice ha. Wala pa ba ko'y garahe, Lord? Dili ka niya, kanang, ang level niya nga masaligan ka, no? Dili na siya automatic nga, pag-drive kag aeroplano na yun. Hello? Ang level niya nga mag-istorya sa nimo, nga saligan ka, dito pas gamay. Kung di ka ni kakasaligan sa gamay, di po kanya sa Tagalog, dako nga responsibilidad. Kaya ang responsibilidad man po, nagpatabang na siya o panalangin. Yung daan kanya sakyanan, so hindi mo na sakyanan. Now, sa Dubai dito, nag-testimony niya siya na, sige na daw siya take of exam, yung mahal kayo ng exam daw dito, kumukuha driver's license. Katulo na siya nag-take. Pag abot na ko, ikaupat niya na-take. Hindi siya, gipasalamatan na akong binuudaan. Kaya nakadungog ko sa mensahe ni Pastor Mark. Salamatan niya ginuudaan. Iyaan na to ang license. Kaya i-offer niya ang iyaang license para sa ministry. Kaya sa una, niya i-offer ang license niya para sa ministry. So, ingon siya nga, kanina church, daghan pang makasimbaan eh. Kaya once nga makuha na ko itong license, makadrive na ko sa company car, sa may intrasan na to, ako po'y muhatod og sundo sa mga membro. Ug mo na akong ministry. Na siya company car, na siya lisensya na. Di siya may gatog sundo ko na mo. Ano ko nga, wow! Ang sabi, Pastor, ito lang pala ang sikreto sa panalangin mo. Kaya Tagalog mo sila. Yung faith mo, at saka yung stewardship mo, ngayon i-trust ni Lord. Amen? So if you want things, ato sa gamay butang nga, pili ka kasaligan ni Lord. Kung estudyante ka, dito sa ka, be excellent in your studies. Kaya huwag ka kabalo after, dako ang imuang posisyon sa kwan, you will be entrusted kay bright mo ka. And then dyan, mga entrusted ka, lingan na po si Lord, level sa imong faith mo. Kung imo ang pagtuo pa gani, grade 1, patak ka sana. Lord, gamay pa kayo kong faith. Increase my faith. Diba? Mamali siya, increase your faith. So, next slide. Number 2, faith acts. So, ito, number 1, faith receives and faith acts. So, dili pwede nga faith nga dako kay kag pagtuo pero gusto riya ra pero wala kay buhat. Mao na to ang responsibility ang gising masaligan sa gamay, masaligan sa ako. So, do not despise small beginnings. Ayaw despise ang small beginnings. Ngani pa mong Lord, yes, nga na prepare ka ni Lord for big things. Ano man, because you serve a big God. You serve a big God. No? I-increase din na siya. Lantawa asa gikan si Joseph. Gikan, may diretso pa siya sa palasyo. Asa gikan si Joseph, nahimo siya slave. And then, faithful siya sa pagka-slave. Kung sinitag mo niya, ang reward niya, gidimot pag siya, nahimo pag siya prisoner. Mas mayo tong slave kay naaki ka dito na. Limpyo ka, nakas palasyo, di ba? Nakas balay sa imong master. Pero katong nahimo pag prisoner, ipakasadaan siya nga way sala. Grabe na dito. Pero, bisan na siya sa prisuhan, nahimo siya isaligan sa warden. Imagine na, bisan na ka sa prisuhan, masaligan ka. Dili ka ma-discourage, di ka maluya, bisan na ka sa prisuhan. No? Nga naman, kinahimo siya saligan sa warden. Nga na ang tao, basta kailas Ginoo, bisan asa ka ibutang, masaligan ka. Pero huwag ka kailas sa Ginoo, bisan asa ka ibutang, di ka masaligan. Ano naman?
Wa makipagrelasyon sa Ginoo. Now, kung nakakipagrelasyon sa even the prisoner becomes your garden. Ang prison will become your garden. Si Joseph na dito nasa ligan sa warden, at because sa iyang pagsalig sa warden, no? Siya na nag-aasikaso sa prison. To the point nga na yung mga ipiniriso dito ng mga trabahante ni Pharaoh sa hari nila that time. And then nangayog interpretation sa ilang dream, si Joseph may nakatabang nila, naka-interpret sa dream. And then because of that, nakadungog ang hari nga naadi ay Joseph dito na maka-interpret of dream. Kaya ang hari kinamig naman. Kung itawag si Joseph dito sa hari, dito sa palasyo, sa Egypt. No? And then, because of his excellence and also his gift of interpretation, isaligan siya sa hari. Himo siya second in command in the entire Egypt. Kisaligan siya. Kung uban pa gani kason, saan mo nila na ang guspisuhan? Diba? Tingin ko masali, bahala ako din ito, di ba? Yan naman na. Grabe, pasilig naman ko, gipalimpyo naman ko, ako mo kailan ako. So, nag-start of humility para to receive more grace. Ang faith yun, dili mawala ang humility. Faith is, yung dili ka itong mahinambog na, ani ko ni anak ko. No. Ang faith is, magsugod na sa gamay, in humility. In humility receives grace. God resists the proud, but gives grace to the humble. Ang tao nga ga-receive, humble na siya. Wala kay kahinambog. Kaya ga-receive naman ka. You'll be humble. Sa Lord, Lord, thank you kayo. Di ba? Remain humble, so always receive. Kaya tanan mong nadawat, ikan maniya. Dili na siya tiyo. Ang tao nga manghinambog is katong tao gani nga iyang na-achieve siyang kaugalingon kusog. Bantay mo? Kay kaya natin to. Ako ni mabuhan na din. Makuha ni mo na, di ba? Ma-feel na ni mo nga. Grabe ha. No, ma-encourage ka pero wala encourage ka sa kusog ni mo. Dili sa kusog sa Ginoo. Sa imong kinabuhi. Yes, kaya lagi ni mo. Mo na nga makaya dagan makig-success story sa gawas nga nakaya gid nila nga sila ra. If maminaw mo na kaya nila sila ra. No? Pero wala naka-cultivate ang humility. Wala naka-cultivate ang humility. Ang character wala nang develop. Nang hinambog naman tungod sa ilang success. Pero kung ma-successful ka, ug nadawat ra nimo tanan sa pagtuo sa faith, the more you become humble, the more na increase ni Lord. The more na ganahan sa Ginoo. So, that example na po that faith acts. James 2:17. Let me read sa. Wala ko mabasa. Faith by itself, if it does not have works, is dead. Faith moves before it sees result. Wow! Kung ang faith gani, walay action, patay na siya. Faith moves before it sees result. So wala pa gani kang kita sa resulta, kabalo na kayo, salamatan na ni mo Lord, salamat. Salamat Lord. If na kay mga damgo, ibutan sa Ginoo nga magnegosyo, pray to the Lord and that will be successful. And thank the Lord na mas-successful na lang. Kung sa ka estudyante, gusto ka mag-successful as a student, pray to the Lord for wisdom, understanding, and knowledge, and He will give you those things that you ask for. Kung ma-excellent ka na student, sa imong workplace, gusto ka ma-excellent sa imong workplace, pray and receive it. Yung matingala ka, naghanan, magtrabaho na ako noon. Kaya ano mo yung mga ako? Masaligan mo ka. No? Ay siya nga, Lord, i-promote po ko, naghanan kayo kong trabaho. Pero kung wala pa yung trabaho, nangita pagtrabaho, the Lord will give you work. Iandam lang po ka, isang klase. Maybe the Lord will give you an idea. Or give you an open door. Na ang work na manuktok niyo. No? So faith moves before it sees result. Do not wait for the result to happen. Act on it. The moment na anak kay word sa Ginoo. Na anak kay word. Kaya na kay word sa Ginoo. Act on it. Act on it. Sige. Example.
Next slide. Yan. Peter walks on water. Matthew 14:29. Peter walked on water when he stepped in obedience. So you cannot do the impossible if you do not get out of the boat. You cannot do the impossible if you do not get out of the comfort zone. So kung makabalunin mo, nga makakaya kay kaglakaw ang tubig. Hindi ka maupuan sa barko. Kasi maglato na ng tubig ka na nanay. What does that mean? Na-challenge si Lord to really get out of the boat. And ang challenge si Lord ako that time is to really get out of the boat, of this security. Okay, naman kay calling. This is actually a picture of calling. Calling na siya. If na may tawag to do the mission work, to do ministry, be a pastor, to do full-time, or to study asa ka mo, kung student pa ka, unsa ba, this is actually a picture of that. When Jesus, imong pag-relasyon sa Ginoo, when Jesus calls you to step out of the boat. Actually, Jesus did not call Peter there. Jesus was already walking in the boat, and Peter saw Jesus, Lord, if it's you, allow me to walk on water also. And Peter step up. Come, Peter. Tindog si Peter, nakalakaw siya student. But oftentimes, we get so overwhelmed, nga na yung mga winds and waves, mawala itong focus to Jesus, and that's why we sink. Because, once ganing nga, mulakaw na ka sa supernatural, mulakaw na ka sa impossible, always fix your eyes on Jesus. Kaya once ganing nga, nagtawa ko, nakalakaw na ko sa supernatural, sa spiritual, sa impossible, pero if ma-overwhelm ka, dili na ka mo-focus sa Jesus, lisuda mo na yan. Masing ka. So, allow this to speak to you. If God is calling you to do something greater, step out of the boat. And grabe ginasya na akong challenge that time because I was really praying hard to the Lord. Lord, sa ko Lord, patrabahoon ko ni mo, di ko mabuhi yun sa ministry. Patrabahoon ko ni mo. And here comes a time nga nanawag na ko nga trabaho. And then opportunity, Monday, interview na ko, onboarding na ko, training na ko dito on Monday. May agis, here comes Saturday and Sunday, nga duro ko gilak sa Ginoo kay kabalog mo na ako tawag. And God is calling me to say no to work. And lisod kito na ko that time. And my wife, as you can see, is pregnant. How can I be a provider to her? And then nakainomdom ko, I prayed to the Lord while I was driving sa car. Dulo ko gilak na ko, Lord, if gaan ko ni mo 50,000, Lord, binulan, Lord God. Nga makita na ko ng 50,000, Lord. Binulan. Hindi na ko kailangan mo trabaho, buhi na ko. Moto siya akong calculations. Kapay akong 100,000, no? 50,000 naman akong ipangayo. Yung kabalo ka, on that Sunday, or Saturday or Sunday night, ga-calculate ko. Ga-calculate ko, Bin. Ang ampo ko sa Ginoo ba? Ano, yung medyo na konsensya ko. Kaya marami ito, i-bargain ako ang Ginoo ba? Pero lang tao na to, David, sa usa ka bulan, pila mo sulod nga, kana bitaw income, or kana love gift, or blessings na masulod. Sa ako wala. Yan, na-calculate na mo, binulan mo sulod sa ako, 40 to 60,000. Pero utay-utay siya. Dili siya katong bulto na ba? Sa tanawa ko. Ang sulod man na ibi. Nabarihan ako. Mampo ko nga mubayad sa kuryente, sulod man di ay. Mampo ko nga mubayad sa tubig, sulod man di ay. Ampo ko nga pang grocery, sulod man na ibi. Tanawa. Di na usahay, dili takakita ba? Kaya atong gusto ka, bultuhon sa Ginoo, pero ito siya nga, ang kinsay masaligan sa gamay, masaligan sa dako. So ako tong gihap, ginagmay ba? Wala. Ampo tong 40 to 60. At that time, wala pa siya trabaho si lady ato na kanang gamay pa to iyang sweldo. Pero mims, dako ko man na ibi, sulod sa kuha kaysa sa imo. Ang karon gi-bless akong wife kay naka-learn man siya how to be faithful to the Lord. And then na siya work na naka-bless yun sa mga. Imagine that. Tingnan din si Lord. Step in obedience. So, mingon ako nga, nag-email dahil ko, anang Sunday night, I'm sorry, I'm going to decline this opportunity, this work, because there was a divine intervention in my life. I don't know, si Sir Beer may nakabasa ito. Kaya napungon siya dito sa peak ko na apply. Pero God is awesome, may nga siya. Dili ka dapat
Kada bitang unahon ni mo nga, adisira ko mo step into faith, Lord, mo plastar na tanan. Di ba? Pero isa na, step into faith. Okay, once nga mo step into faith, makakita na, pastaron na niya. Amen? So next slide. 3 points na niya. Ano ba ito? Faith responds to Jesus. Ang faith mo respond din na siya sa Jesus. Faith responds to the revelation of who Jesus Christ is. Dapat ilailangan din mo sa Jesus. Iyang character, unsa siya, unsa iyang heart, unsa iyang gusto, unsa iyang suko, unsa iyang plano. Once nga ma-reveal na ni mo, and then you respond to that, you become an obedient child. And being obedient, itong testimony, kung ka-obey lang ka, naging blessing. Sometimes, hindi pa rin mo na makita na yun ang blessing. Pero that's why we stretch your name faith. So, next slide natin, example, ani. Blind Bartimaeus, receive your sight, your faith has made you well. Kabalo mo sa story ni blind Bartimaeus? Nakadungog siya kabahin ni Jesus. There is this man who calls himself the Messiah. And he heals the sick. The blind see, the lepers are cleansed, and those who are oppressed or demon-possessed has been delivered. And nakadungog si blind Bartimaeus, ani. And he is coming to town. And si blind Bartimaeus, while hearing this message, min ulbo, min kwan niyang faith, this is my chance to see again that this is the coming Messiah. Nakadungog lang siya sa mensahe kabayan ni Jesus. No? Kibuta mo siya kita, pero he believed. Muna, paglayo pa lang si Jesus, na pa lang sa gate, si blind Bartimaeus nga, the crowd was, Jesus is here, the Messiah is here. And blind Bartimaeus, kabalo ka sa iyang declaration? Iyang declaration can cause him to die. Iyang declaration of who Jesus Christ is, kung musinggit ka adto, can cause him the penalty of death. Iyang gisinggit, Yeshua, Yeshua bin David! Yeshua bin David! Sabi ko sa buto na pastor, Jesus, Son of David. Jesus, Son of David. Iyang gideclare na si Jesus King, anak ni David. If mo declare gani ka og hari, sa unang panahon nga dili gyud ang hari, treason. Patay na. Pero Bartimaeus spoke and shouted, anak sa hari, anak ni David. Jesus, layo pa si Jesus, nakakita sa akin. Nobody declared that declaration sa crowd. Ingon na sila, nana si Jesus, nana si Jesus. Pero si Bartimaeus rin nag-declare, anak sa hari, anak sa hari, anak sa hari. Nabot. Munang ang attention ni Jesus, bisag padulong pa si Jesus, gahay pa, nakitaan na niya si blind Bartimaeus. He responded to the call. Kaya kailangan si blind Bartimaeus niya. And then, Jesus laid hands on Bartimaeus and healed him of his blindness. Only in the revelation of who Jesus Christ is, you need to respond, anak. Jesus will respond to that faith. Jesus will respond to your faith. And your faith also will respond to Jesus of who Jesus Christ is. You need to get to know who Jesus Christ is. Makita lang, una pa lang nag-ungon, who is Christ for you? Who is Christ for you? May siya nga si Jesus, igor man na siya mo bless na ko. Matag na ako. Ano ba siya? Or unsa man ang imong declaration? Is He the Lord in your heart? Over all your life? Is He Lord? Or is He not Lord at all? Kung Lord siya, that means siya mag-vote sa tibok ni mong kinabuhi. If di nga na ang revelation ni mo si Jesus Christ. Now, nahin usa ka preacher nga ako nadunggan siya nga, kasi mo to dili na God is good. Amen? God is good. Amen? So, kaya niya mo buhat ang ayong butang siya mong kinabuhi. Amen? Revelation na.
Dili kami yung God is good lang. Siya nga. Kung man siya, God is good all the time, di ba? All the time, God is good. So panahon yung maglisod ka, God is good yapon. Yes. Ha? Nauso ba sa Ginoo? Nauso ba siya? Wala. So imong faith dapat na substance kami ko, God is good. Bahala na ko sa istorya sa mga tao. Unsay feel na ko karon mo sa Ginoo. Faith is not your feelings. Faith is your spiritual response. Dili na siya feeling. Dito ta karon nga magdugay at tali kay usually ang faith ato mangiparehas sa akong feeling. Dili kay nako feel ron may mataas akong kamot, dili kay nako feel ron ni pakpak. Dili kay nako feel ron ni simba. Kay gibasya man imong feelings. That is not faith. Ang faith, nasa nga, mayos Pastor Carlito, kinsa may motokar karon? Ako feel Pastor. Nako, dili kita maluwas ani. Kinsa may luwas karon? Ako feel luwas karon. So usog ang feelings. Ang faith dili na usog. Naay time gyud ibadlong gyud ko sa Ginoo. Kada bitaw maanad bitaw ta nga magduol sa Ginoo nga magilak-hilak kay mga yo. Lord, gahi gito. What? Lord, tabangi ko. Ano ba? Ano man daw sahay? Religious kaya itong pagampo. Bisa nung sa makadina. Nga anak man ta ka. Tanan ang imong gipangayo. Wa pa ka nangayo, kabalon ako. Oh, Isaiah man na. Before you even prayed what you asked for, He has already heard your cry. Kung wala ka kabalo nga na di sa Ginoo, dito no na. Kabasa mo ko sa Bible pero wala na akong gikinabuhi. Wa ko kailan nimo. Before you even prayed and asked for these things, He already heard it. So muduol ko ni Lord, may ko nga kabalo na ba ni siya usang mga yon. Kabalo na ko mo, marunong muduol ko mo, ang pokron marunong. Kabalo na ba ni siya. Diba, Lord? Usama mo na ko ni pag-present yun niya. Napakay presentation ni Lord, napakay PowerPoint nga mga sa Lord, ningani ka akong kinanglay. Kabalo na siya, si mukasi-kasi kung una-una. So, muampo ko dito siya, Daddy God, Abba Father, Papa, kabalo na ka. Hindi na lang po, kabalo na ka. Salamat. Amen. So, layo pa lang, siya nga, sige na kong praise, sige na kong pasalamat. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan. Kabalo na siya sa posture sa akong heart ba? Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan. Giawitan na ako siya. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Naiunod ni mong kanta. Kaya na may pagtuho. Pero kakanta gani ka nga ulay-unod. God is good all the time. Huwag yapong ko'y pangbayad, Lord. Di ba? Saan mo yung God is good? Ulay-unod ni mong pagkanta. Bisa pag gahilak-hilak na kadina, pero unod. Gay unod, substance. Ganay sunod. Sabtan na to. Sabtan. Kung mayroon ka God is good, dapat na unod. So layo pa lang lugar na. So nga na ako, Lord, you know my heart. Layo pa lang, Lord, you know my heart. I need money. Because without wealth, Lord. Ay, nga, wala may pangbayad. You know my heart. Kamuna na siya. Pero usama mo ng kwarta ni Madoma. Di ba? Kaya dito magpapa, usama mo ng kwarta. Dapat project, ron, kuhan, kuya. Usama mo na project. Ano ba? Bayad na ko kuhan. Sure ko na. Pero kung kabalo si Lord, bisag di ka mangayo, ihatag na rin. So kung nakigiting mo ha, iampo, ipangayo, sa bunsa man na, kabalo na si Lord na salamati na anak, lugarin. Tamni daan og liso, unhi daan sa paglakaw sa pagtuo. Layo pa lang, no? Na ako'y ma-instructor dito nga, sa to yung giampo nga, kanang, gampo siya nga, salamat Lord daw sa sakyanan. O pa siya sakyanan. Salamat Lord sa sakyanan, imong gihatan. Sa isa, natakanta siya na sa buntag. Dayon, kabulok ako siyang gibuhat, kaya naman siya faith, nag-andam siya og lugar siyang balay nga igarahe. Oh, niya na. Diri nako igarahe Lord. Ko na siya dito. Nasukod-sukod na siya diri nako. Igarahe, igod na. Imagine na.
Mula abtig tuig, nabot yun. Pastor to siya. Na full time sa ministry. Yan tagaan sa gas sa dito. So kung ikaw, kung sa imong ipangayo, dapat masaligan. Layo pa lang, no? Para ni Bartimaeus ba? Kaya itong paglayo pa lang, padong kasimbahan. Kaya salamat Lord sa panalangin, akong madama. Ang panalangin, nagsuon, dili po ng material una. Ang una niya hatag ng panalangin, spiritual. Spiritual na una, before mo madawat sa physical. Amen? Sabutan niya na ito eh. Next slide. Kani last, the 4 lepers. Kabalo mo sa story sa 4 lepers. 2 Kings 7:5. Lantawan na, basahan na siya ng story, taas-taas na siya. Isulat ka ron din. Niyang magulit yung balay, basahan na. Picture na din na sa 2 Kings chapter 7. Pindot ka na siya ng story. Kani silang upat, no? Ingon na sila nga, mga matay naman po, naman sila kitong, lepros ba? Dahil ang Jerusalem is under siege, under war. Di mo siya nga, saan mo na ito pag-uling? Nagagubat man sila dito. Pero ingon sila nga, you know what? Patay naman tapon. Kung ang Ginoo uban na to ang Ginoo. Kung wala, kinapon. So, basahan niya din ang story na sila ang gigamit sa Ginoo. Na naglakaw sila sa pagtuo, padulong pa uli sa Jerusalem. Ang kapalibot nga armies sa city of Jerusalem, while galakaw silang duha pa uli, ay sa upat pa uli, nangahadlok o nanganagan. They are scattered. While gahayag sila pa uli, ang armies dito na surround sa Jerusalem, ingon sila, Israel has called the other kingdoms to help them. Kaya ang nadunggan nila katong surround is mga kabayo o kadagan, no? Mga armies, mga kapadulong. And sila nakulbaan sila, nakuyuan sila. Ang kontra nila ng dagan, ipangbilin ang spoils. And these 4 lepers, because they acted on that faith. Simple na kayo. Ang ulawatson ka sa Ginoo, mayo, kung dili po. Grabe kapag to. Kabalik, gana po na si Shadrach, Meshach, o si Abednego. Gilabay sila sa kalayo, pero kung sila, mahal na hari, hindi mo simba sa imong mga Diyos, o hindi mo simba sa imong gold niya statua. Ang simbahan na mo, amoy na Diyos. Kung ilabay minyo sa kalayo, luwason mi sa Diyos, maayo. Pero kung dili mi luwason sa among buhay nga Diyos, okay ra niya po. Walay kausaban ba? Lord, musimba ko, bahalag na yung panalangin o wala. Musimba ko, Lord, bahalag na kayo madawat, wala. Tama. Mutukar ko, Lord, sa instrument, sa pag-isag, walay 500. Nga naman, kay imo manitanan, Lord. Kanindot ko na. Ining ana imong pagkikrelasyon sa Ginoo. Now, kung ning ana imong heart, kaning tawanan wala ginigapas na ko. Sa akong panalangin ba? Kaya iapas ako rin. Ning ana ang pagto. Kaya kita mo sa Lord sa imong heart, wala lipod-lipod sa Lord, dili na siya mailad. Ang tao mailad, pero ang Ginoo dili mailad. Walang tao sa Lord sa imong heart, kanigid siya, oh. Bisag, wala na ko gitugutan pa. Nga makadawat sa panalangin. Pero iyang panglantaw na ko, kay ako na enough panalangin na niya. Manang awit na, give me Jesus. Jesus ang yun. Kung naanin mo si Jesus, naanin mo tanan. Amen. Matagingon na po nga, kung amigo ni mo ang hari, pura naging naanin mo tanan. Ang Pinoy gani, magpasipsip gani sa katong mga dato, sa mga politiko, sige, pasipsip yun, pagpahumot, pagpalamit ito, di ba? Para lang, kung sa isa na yung bonus, na yung mga, how much more kung ang hingan na takasod ni Jesus. Amen! Amen! Dapat tayo, last slide nila. Recap. Is faith receives, basahan na to. Okay. Number 1. Faith receives, faith acts, faith responds, walk into your miracle. Wow. Kaya lang tulong mabuta. Naratay na katunan. I-apply na to ha. And then, napay daghang testimony na to, madunggan natin.
Pastor Carlito. So, ganyan ang mga worship team. And then, allow me to minister lang a bit sa inyo in prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So respond always in the attitude of faith, the posture of faith. That is our spiritual act of obedience and faith. And then sometimes, kung obey ta, sa spiritual act, sometimes atong emotion, atong logic, magsunod pala o lahi. Sometimes, ang naanad mo ang tao, unahon ang logic, unahon ang emotion, pero ang gusto ni Lord is unahon sa nato ang spiritual act. Once nga musunod, obey ta sa spiritual nun, musunod rin ang logic, musunod rin ang emotion. Amen? So, ang gamit ako ang tanan sa pagpindol. And let's just, allow me to pray and minister to you as we close. Thank you, Jesus. Lord, I pray right now, Lord God, seal these words in the hearts of your people. Seal these words, Lord God. These words of yours, Lord, will serve as a seed that will bear a harvest. Na ikaw malipay. For without faith, it is impossible to please God. So I pray for an increase of faith to your people right now in this church, in the leadership, in the worship team, in the members. I pray an increase of faith. So we'll receive, Lord God, an increased amount of your grace, of your blessing in this place. In each of their lives, Lord. Sa mga students, sa mga young professionals. Lord, I pray you teach them faith in those areas. Na makakita sila, makaila sila nimo in those areas, Lord God. Even in the hidden places, in the secret places, Lord God, increase their faith. That they will have a posture, Lord, of receiving, because you have already given all these things to them. You have given salvation, healing, restoration, redemption, Lord God. You have given deliverance, Lord God, prosperity. You have given all these things, Lord God, that you have written in your word. I pray that we will be able to uncover all these things and, unlock all these things, Lord God, and have access in all these things by faith. Yes, Lord God. Thank you, Father. Seal these words of yours. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Holy Spirit. Whatever